Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng mga gawa, Acts, chapter 16, verse 31. Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Sharing your faith to your family. At alam niyo po ba, nakalooban po ng Diyos na maligtas ang ating sambahayan o yung ating pong pamilya. At alam niyo po ba, ang ginagamit po ng Panginoon na isa sa pinaka-effective na platform para po ma-share ang gospel ay yung pong ating mga tahanan. Kaya alam niyo po, nagkakaroon sila ng unawa patungkol sa Diyos sa pamamagitan po ng ating mga buhay. Pangalawa, ang totoong malasakit at pagmamahal ay nararamdaman po sa loob ng isang tahanan. Kaya alam ng mga kamag-anak natin na concerned tayo sa kanila. Kaya pinabahagi natin yung mabuting balita. Pangatlo po, yung ating pong mga tahanan ay napakaganda pong platform para tayo po'y makapagturo ng salita ng Diyos. At yan pong mababasa po natin yan sa 2 Timothy chapter 1 verse 5. Ang sabi po rito, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na unang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ng iyong inang si Eunice na titiyak kong nasa iyo ang pananampalatayang ito. At sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, ito po sinasabi, mula sa pagkabata ay alam mo ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Napakapalad po ni Timoteo, nagkaroon po siya ng Christian na ina at lola. At ito pong gumabay sa kanya, kaya po siya naligtas at naglingkod sa Panginoon. At alam niyo rin po, ang tahanan po ay isang perfect setup para po sa isang church. Alam niyo po yung mga unang mananampalataya, nagtitipon-tipon po sila sa kanila pong mga tahanan. Kaya napakaganda po, kung nakikita lamang natin na sa ating mga tahanan ay merong Bible study, prayer meeting, ay magkakaroon ng pagkakataon talaga na ang ating mga mahal sa buhay ay makarinig ng mabuting balita at ma-introduce po sa church. Ngayon, meron lang pong masakit na katotohanan na nakikita ko po sa marami sa atin ngayon. Unang-una po, maraming mga Kristiyano ay hindi nila naaabot yung kanilang mga mahal sa buhay. Yung iba, nagmi-mission pa sa malayo pero hindi nila naaabot yung sarili nilang mga mahal sa buhay. Pangalawa, nakikita ko rin po na marami pong nare-reject sa kanilang pananampalataya. At kung ikaw kapatid ay nare-reject ngayon, huwag kang mawalan ng pag-asa. Natural lang yan na ang mga di mananampalataya ay i-reject po tayong mga believers. Maging ang Panginoong Hesus ay na-reject ng kanyang sariling pamilya. Ngayon, isa pang bagay na napupuna ko rin po na minsan dahil lang sa respeto natin sa pananampalataya o pananaw ng ating mga mahal sa buhay ay hindi na natin ibinabahagi yung mabuting balita. Huwag pong ganoon. Kung totoong nagmamalasakit po tayo, ay abutin natin sila. Ngayon, siguro tatanungin niyo ako, bakit ganoon, Pastor? Marami pa rin sa aking mga kamag-anak, hindi ko naaabot sa Panginoon. So, tignan natin, baka naman tayo yung problema. Kasi pwedeng nakikita nila sa atin na hindi tayo totoo. Napakahalaga po kasi na yung authentic, sabi ko nga po sa inyo, at genuine yung ating pagmamahal at pagmamalasakit sa kanila. Pangalawa, siguro naiisip nila may bago na naman pananampalataya. Na-o-offend po sila. Akala nila relihiyon yung dinadala natin sa kanila. Pangatlo po ay yung kilala kasi nila tayo. Kadalasan po yung ating mga kamag-anak hindi makapaniwala na nagbago na tayo. Kilala nila yung ating lumang pagkatao. Alam nila yung ating mga pagkakamaling nagawa at yung ating mga kahinaan. Kaya ang hirap nilang maniwala. Panghuli po, ito po, maraming tao talaga ngayon stubborn. Matigas ang ulo. At ipaglalaban nila yung kanilang maling paniniwala. Kaya ganun po nangyayari, kaya marami sa atin ang nare-reject po when we share the gospel. So anong dapat nating gawin?
Alam niyo po ba na kailangan mag-invest tayo sa kanila? Unang-una po sa pamamagitan ng pag-ibig. Ano po? Kaya pag-aralan natin kung paano natin sila aabutin muna sa pamamagitan ng pag-ibig. Ano po? Unang-una po dapat maging blessing tayo sa kanila. Ano po? Pangalawa po, be an inspiration to them. Itong mga kamag-anak natin, naghahanap din sila ng inspirasyon. Kaya pwede silang ma-inspire sa pamamagitan po ng inyong buhay. Kung paano po kayo nananampalataya, kung paano pa kayo humaharap sa mga challenges ng buhay, kung paano kayo nagbago. Nag-iisip sila, ano bang ginawa nitong kamag-anak kong ito, bakit nagbago yung kanyang buhay. Maganda po na maging inspirasyon kayo sa kanila sa pamamagitan po ng inyong transformation. At higit sa lahat, ay huwag niyong i-impose yung inyong pananampalataya sa kanila. Natatakot sila, na-offend sila kadalasan pagka pinipilit natin sa kanila yung ating pananampalataya. Sa halip, ay ituro po natin sa kanila ang salita ng Diyos. Nakaka-inspire po na makarinig sila ng mga pangako ng Diyos, ng mga testimonies natin, yung mga answered prayers natin. Nakakatulong po yan para po ma-inspire sila na lumapit sa ating Panginoon. Panghuli po ay kailangan batayan natin yung ating testimony, yung ating pamumuhay upang maging modelo tayo sa kanila, lalo-lalo na sa ating mga anak. At alam niyo po, naghahanap po sila ng tunay na modelo at nawa ang iyong buhay ang maging tunay na modelo ng isang Kristiyano na may malalim na pagmamahal sa Diyos. Kaya alam niyo po, naniniwala ako mga kapatid, kaya nating abutin ang ating sambahayan, ang ating pamilya para kay Kristo. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.